Mukhang masaya na naman si Commissioner dahil marami na naman siyang option pagdating ng playoffs. Yung Lakers at Golden State game ang may pinakamahal na average ticket sa season. Most probably, most watch game din ngayong taon. Lumalaban din sa Defensive Player of the Year si Draymond Green. Nasundutan si Luka sa last 40 seconds ng game para masecure ng Warriors yung panalo sa Los Angeles Lakers. Halos sakyan pa ni Draymond itong si LeBron, akala niya siguro kalabaw. Si Steph merong 37 points, 13 out of 14 sa free throw area. Pero ang meron talagang big game doon si Podziemski, 28 points, 8 rebounds, 6 assists at 8 out of 10 sa 3-point area. Sumabay din kay Austin Reeves na meron naman 31 points at 9 out of 16 mula sa beyond the arc. Mukhang may bagong Jordan Poole din ng Golden State dahil si Podziemski nakakita ng chick sa gilid. Nagsipatan din yung dalawa kaya maganda rin pa yung laro. Meron average si Podziemski before deadline na 9 points, 4 rebounds, 3 assists, 42 and 32% sa 3-point area. Nang dumating si Butler noong February, biglang nagkaroon ng confidence. Nung bago ang deadline, pinag-iisipan pang i-trade itong si Podziemski kasi nga nagkasagutan sila ni Steve Kerr dati. Nasapawan na naman si Kuminga. Biglang nabuhay ulit ang karir nitong si Podziemski since dumating si Butler. Mahilig talaga sa maputi si Tito Jamie. So napansin kasi ng mga fans, nag-init si Podziemski dahil sa isang chicks. Pero matagal na talaga siya nag-init since dumating si Butler kasi mostly nakapokus yung team kay Steph at kay Butler tapos nung dumating si Kuminga. Pero si Podziemski kasi merong mahabang minuto kumpara kay Moody at nilalagay siya either sa starting unit or second unit. Na-break yung tatlong tabla ngayon sa standing. Number 6 na ang Memphis, number 5 pa rin ang Golden State. Dahil lamang yung Memphis sa tiebreaker kontra Minnesota. Lamang naman ang Warriors sa dalawang team na yan. Huwag lang papasok yung Clippers dahil delikado sila. Kahit natalo yung Lakers, 1.5 games away pa rin sila sa Golden State, Memphis at Minnesota. Mukhang gugulo ulit yung standing dahil sa Nuggets. Before pa lang ng game ng Warriors at Lakers, ni-report agad doon na probable maglaro si Nikola Jokic, Christian Braun at Aaron Gordon versus dito sa Golden State. Si Jamal Murray naman questionable status pa. Last time na nanalo yung Warriors versus Nuggets sa isang regular season game, March 10, 2022. Iba pa ata ang presidente noon ng Pilipinas. Sa technicality, parang pandemic pa yon. 3 taon nang dinidemolish ng Nuggets yung Golden State. Yung 2022, ang taon din na pinataob ng Warriors sa playoffs yung Nuggets. After noon, hindi na nakabawi. 9 straight na panalo na yung Denver kontra Warriors. Hindi pa alam kung maglalaro si Steph next game kasi nga back-to-back game yun, pati si Butler. Alanganin pa sila sa standing dahil yung Memphis at Minnesota medyo may pahinga pa. May isang set pa ng back-to-back game yung Golden State. Kung pagbabasihan lang din yung record, ang huling beses na nanalo si Butler kontra Denver Nuggets sa isang regular season game, 2020 season pa. Kung isasama lahat pati yung finals, 1-14 record si Butler kontra Nuggets. Kaya pala yung Lakers kaya na makipagsabayan kontra Nuggets kasi dumating na sa West yung totoong DeMar DeRozan ni Nikola Jokic. Dahil buong karir ni Jokic na nakatapat niya si Butler, meron siyang 16-7 record. Kapag naman naglalaro si Butler at si Jokic, nasa 12-1 record si Nikola kontra kay Butler since August 2020 habang nasa bubble pa. Well rested pa yung Denver, mukhang nag-aabang din ng mga kalaban. Pero kapag natsambahan ng Golden State yung Nuggets, papabor naman sa kanila. Pero kung sila ay masampuan at matalo yung Warriors, yung Clippers versus Dallas ang aabangan dahil parehas din back-to-back game yun.